Guys, ang pag-usapan natin ngayon is about sa benefits dito sa Czech Republic. So, isa-isahin ko sa inyo ang benefits. Tapos sa huli, sasabihin ko sa inyo yung factor kung bakit mahalaga na parang titingnan nyo pa rin yung benefits ng company na pag-a-apply nyo. So, ang unang benefits is yung bahay. So, merong company na libre yung bahay, may company na half yung binabayaran na bahay, at may company na hindi tumutulong sa pagbabayad ng bahay. So, mamaya, makikita nyo yung difference kapag tumulong si company sa pagbabayad ng bahay at hindi siya tumulong sa pagbabayad ng bahay. So, isa-isahin lang muna natin yung benefits ha. Saka natin siya dalahin sa ano yung factor bakit mahalaga na tingnan nyo pa rin yung benefits. So, una, yung bahay, yon. Swerte nyo kapag napuntahan yung company is full payment, sila magbabayad sa bahay nyo. So, ibig sabihin, kapag nakatanggap kayo ng net pay, so, hindi na kayo kakaltasan ng bahay. Parang, ang ibabayad nyo na lang is yung sa pagkain nyo, sa pang-araw-araw nyo, yun na lang. Second one na benefits dito is yung transpo allowance. May mga company kasi na nagbibigay sila ng transpo allowance. So, parang magiging libre na yung allowance nyo. Which is, kagaya sa company ko, wala siyang transpo allowance. So, parang ako pa yung magbabayad ng allowance ko para sa pag-commute ko. Ganun. Next na benefits is meron silang mga Czech language, may mga company, lalo na kung marami kayong Pinoy, pero pag konti yung Pinoy, hindi to lumalabas. Pag marami kayong Pinoy sa company, meron talaga silang ina-allocate na araw para sa pag-aaral nyo ng Czech language. So, benefits yon para sa inyo, lalo na kung gusto nyo magtagal dito sa Czech Republic kasi after 5 years, pwede kang mag-permanent residence dito. Then after 10 years, pwede kang mag-citizen dito. So, benefits yun sa inyo. Kaya galing ako dati, which is ang Daikin, nanggaling ako sa company na nagpo-provide sila ng ganon, pero hindi ko siya nakita yung halaga niya before. Sa ngayon, nung lumipat ako ng company, dun ko nakita na dapat pala nag-aral ako kasi ang laki pala ng factor kapag marunong kang mag-check language. Ang next na benefits natin, ito yung mga individual bonuses. So, ano ba yung individual bonuses na tinatawag? May mga company kasi kapag nagustuhan nila yung performance mo, as individual, nagbibigay sila for example is 1,000 na bonus, 2,000 na bonus. So, depende yun sa company na pupuntahan mo. Merong ganun ha, merong ganun. Ang Daikin kasi may ganun. At saka yung company ko ngayon, may ganun din. So, hindi ko po masasabi kung lahat ng companies may ganun. Yun. Tapos meron pa silang tinatawag na overall performance. So, ang overall performance, ibig sabihin kung ang company nyo is tumataas yung yield niya, tapos maganda yung performance nyo, walang laging company feedback, walang company error, ganon, or walang client na nagrereklamo. So, meron din kayong monthly na matatanggap. For example, bigay ni company is nasa 2,000 or 3,000. So, ang Daikin meron yan. Parang nagre-range siya ng 2,865 kapag bago ka. Tapos habang tumatagal ka sa company, lumalaki. Yung company ko kasi ngayon meron din. So, hindi ko lang sure kung lahat ng company may ganun. Pero isa yun sa mga benefits din na makukuha mo kapag nandito ka sa Czech Republic. So, meron pa ring mga company dito na nagbibigay ng mga benefit plus. Ito yung mga nagagamit mo para sa mga pharmacy. Halimbawa, bibili ka ng vitamins, ng gamot. So, ito yon. Sa Daikin dati, doon sa pinanggalingan ko na company, meron sila doon. Nasa 6,000 yata in 1 year ha. Parang every 6 months kasi nagpapasok sila. For example, ngayong months na to is magpasok sila ng 2,000 plus, ganon. Tapos, sa susunod is mas malaki, ganon, nasa 3,000 plus. So, parang ang isang taon niya is nasa 6,000 plus. Yung company ko kasi ngayon, na pinagtatrabahuhan ko ngayon, ang 1 year niya is 4,600. So, yung una naming matatanggap is nasa 2,600. Then, ang next is 2,000. So, ang total nun is 4,600. Pero benefits na po yun sa inyo kasi pambili nyo, halimbawa, gusto nyong bumili ng mga pang sa mukha, para dun sa mga babae. So, mabibili nyo yon, magagamit nyo yon. Hindi nyo lang siya magagamit sa grocery kasi meron siyang parang mga
pharmacy, mga allocated na lugar na pwede mo lang siyang gamitin. For example, pwede mo siyang gamitin sa panonood ng sine. So, kapag may date kayo, may i-date kayo na babae, may i-date kayo na lalaki. So, yun na lang yung gamitin nyo. So, tap-tap lang, tapos pwede rin siya sa mga popcorn. So, gamit na gamit yon para sa ating mga Pinoy. Mahalaga yon. Tapos, syempre, kapag kung galing ka dati ng Taiwan, nagbibigay sila ng mga ano, 'di ba? Yung mga gift check. So parang ganoon din 'yan, parang gift check rin, pero siya kasi nakalagay siya sa card. Tapos yung card na 'yon, parang ATM lang na itatap mo lang, tapos kakaltasin na nila doon yung binayaran mo. Eto pa, mga gustong benefits to ng iba na ano, kasi 25 days na pwede kang mag-leave. Yan. So, may mga company kasi dito na ang August at December is meron silang leave. For example, sa August is meron silang 15 days na walang pasok. So, sa lahat ng meron silang pasok, ikakaltas doon yun sa 25 na leave. Kasi within 1 year, meron kang 25 na leave. Ngayon, kung ang August ay meron kang 15 days na walang pasok, yung lahat ng working days mo doon, ikakaltas yun sa 25. Tapos sa December naman, from minsan December 22, December 23, ano na, wala na siyang pasok hanggang mga January. So, yung lahat ng working days mo na natapat na wala kang pasok, ikakaltas din yun sa 25 leave. So, for example, ang nakaltas sa'yo is nasa 10 lang. For example, nasa 10 lang. So, sa 10 na yun, yung 15, pwede mo siyang magamit. Alam mo, gusto mo mag-travel papunta ng Paris within 5 days. So, yun, magagamit mo siya kasi pwede siya gamitin. Depende dun sa company na pagtrabahuan mo. Parang ipagpapaalam mo lang siya na magle-leave ka, ganon. Yun. Magandang benefits kasi yon dito. Tapos general naman na maganda rin na benefits kapag nagpunta ka dito sa Czech Republic is under ka ng Schengen visa. Ibig sabihin, meron kang 26 country na pwedeng i-visit. Eto, marami kasi nag-ano dito. Meron kasing iba na tumatakas at merong iba na parang doon na parang tumatalon ba? Yun yung madaling salita. Pero hindi siya totally talaga na ang Schengen visa kasi talaga is para lang pang visit. So, parang kung halimbawa, kunyari, ako, ang working visa ko is nasa Czech Republic. Nagpunta kunwari ako ng Paris, ganon. Pwede akong pumunta doon, pero hindi ako pwedeng magtrabaho. Kaya lang, syempre, alam mo naman mga Pinoy, mga mahilig mag-explore. So, yon. Iba yung ano ko. Basta ang sinasabi ko sa inyo, meron kayong 26 na bansa na pwedeng puntahan kapag meron kayong Schengen visa, pero visit lang ang pagpunta nyo doon. Nasa inyo na kung gusto nyo tumalon, it's not up to me. Parang ganun. Kayo na yung magde-decide nun. Basta yun lang yung sinabi ko. Isa yun sa benefits na maganda kapag ikaw ay nakapunta dito sa Czech Republic gawa nung visa mo nga, meron kang Schengen visa. Tapos ang general pa rin na benefits kapag nandito ka, so napaka convenient ng mga bus, ganyan, ng mga sasakyan, lalo na kapag nasa city ka, guys. Grabe talaga pag nasa city. Pero dito kasi sa akin, tingnan niyo naman yung pwesto ko. Talagang siya, yung lugar niya talaga is province. So, may daan lang at may oras lang ng daan ng bus. Pero ang kagandahan lang dito sa pwesto ko is halos 10 minutes lang nasa company na ako. So, hindi masyadong problema kapag malamig. Yun. Benefits din dito kapag nandito ka sa Czech Republic, yung pag nagpadala ka ng pera, so online na lang. So may mga online banking din yung mga ATM dito. So through online, magpapadala ka rin sa Pilipinas, through online din. So yun yung Wise. So binanggit ko na dun sa nakaraan ko tong vlog, pero ilalagay ko pa rin sa description kung ano ba tong Wise na to. So mag-download kayo ng Wise. Pag pumunta kayo dito, i-download nyo siya, or bago kayo pumunta dito, or kung mapanood nyo itong video na to, i-download nyo yung Wise, para pagdating nyo dito,
meron na kayong meron na kayong knowledge na ganito kasi yung sinabi ni boss pagka dinownload ko tong Wise, pwede ako magpadala dito. So masusundan nyo naman yun basta i-click nyo lang si Wise, tapos makikita nyo doon anong papadalhan mo na account, ganun. So mas maganda sana kung meron kang sarili mong account na naka-online banking din pero merong two-way authentication. So, mas maganda po may two-way authentication kasi para hindi kayo ma-hack. Yun yung mga payo ko lang. Doon na tayo sa guys, napakahaba na ng ating topic. Doon na tayo sa bakit mahalaga na alam nyo yung mga benefits dito sa pagpunta nyo dito sa Czech Republic. So, mahalaga talaga to. Kasi unang-una, binanggit ko kanina na meron tayong sumasahod like me na 21,460. Meron dito na sumasahod na ang basic is 20,000 lang. Meron naman na 24,000. Meron naman 26,160 which is ito yung Czech Republic na nasa law talaga na basic. Yan. Ano yung factor niya? Bakit mahalaga na alam nyo to? So, unang-una kong parang kina-clarify ko pagdating sa benefits is yung tungkol sa bahay. Kasi like me i-base ko na sa akin. So, dalawa yung company na pinanggalingan ko. Ang company na pinanggalingan ko is ang Daikin at saka yung company ko na current company ko ngayon. Yan. Sa previous company ko po is ang basic ko is 26,160. Pero sumasahod po ako doon, hindi kaltas yung bahay Huwag nating isama yung bahay. Sumasahod po ako doon na hindi kaltas yung bahay na nasa 30 to 32,000 KC. So ang laki, 'di ba? Pero meron kasi akong bahay na binabayaran na 6,500 at that time. So parang ang nagiging malinis ko na nauuwi sa bahay or sa amin or sa wallet ko talaga is nasa 22,000 to 24,000 lang. Kasi nga magbabayad ako ng bahay. So, punta naman tayo doon sa company ko ngayon, which is itong company ko po na ito is libre yung bahay ko. Ang aking basic dito is 21,460 KC. Basic yun Siyempre, magdadagdag ka ng bonus like ng individual bonus, ng performance bonus ko, ng overall bonus, like that. So, may mga night differential, ganon. Siyempre, lahat naman may ganon. Night differential, tapos may dagdag na, kung may OT, ganyan. So, kapag nadagdagan po siya na nadagdagan, for example, ang mauuwi ko, kunwari mauuwi ko lang, is nasa 24,000 KC. Pero hindi ako magbabayad ng bahay. Yun yung pagkakaiba niya. So, yung isa, malaki yung basic niya, pero wala siyang libreng bahay. Dito sa akin, maliit yung basic ko, pero libre yung bahay ko. So, parang tablado lang din sila. Kaya po, may mga vlog ako dito na hindi ko ini-specific na ito yung sinasahod nyo dito. Ganon. Kasi may nagtanong yan sa akin, bakit po hindi nyo sinasabi kung magkano talaga yung sahod nyo dyan? Na ganyan. Ayoko kasi na mag-expect kayo na sobrang laki yung sahod nyo. Which is, pagdating nyo dito, sa sahod lang kayo. Halimbawa, for example, 19,000, 20,000. Kasi nga, gawa ng mga kaltas. So, ayoko mag-expect kayo ng ganun. Kaya, mas magaling pa na mas maliit yung mabanggit ko sa inyo. Tapos pagdating nyo dito, mas malaki yung sasahurin nyo. Kasi lagi po akong nasa range lang. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, mag-uwi lang kayo ng... Ngayon kasi tumaas Nasa 26,000 na kasi yung basic ng Czech Republic. Which is dati kasi, nasa 24 pa lang yan. Nung dumating ako dito, 23,000 Nung dumating ako dito. Tapos ngayon, naging 26 na siya. So parang plus 3,000. Pero yun nga po, parang, syempre, may mga tax din, kakaltasan din yan ng tax. So, i-consider nyo rin yun, guys, na kahit ang laki-laki ng sahod nyo, ng basic na sinasabi sa inyo, tanungin nyo rin yung bahay po ba? Ano po ba yung bahay libre? Ano po ba yung bahay kalahati babayaran nyo? Ganon. Kasi ano yun isama nyo yun sa pagbabudget nyo sa sarili nyo.
Pero alam naman natin tayo mga Pinoy na ang mahalaga muna sa atin is makaalis. Yan. Kasi ganyan din ako eh. Nung nasa Pilipinas ako, parang hindi na nagmamatter sa akin kung ay, ang liit. Kasi, ang pinirmahan namin sa totoo lang nung pumirma kami dati sa Daiki, nasa 16,800 lang yung basic namin. Pero pagdating namin dito, nasa 20, ano na siya, nasa 22,000 something. Tumaas lang siya noong after siguro mga 3 months ko, nag 23,800 siya. Pero yung pinirmahan talaga namin nung nasa Pilipinas kami at dinala sa POEA ay 16,800. O, ganun din yun. Malay nyo naman, pinirmahan nyo, maliit. Pagdating dito, medyo lumaki. O, di ba? Parang sa akin dati, malay nyo, di ba? So, gawin nyo rin yung factor. So, yun lang guys. And napakahaba na ng ng video ko. Basta, yun lang yung mga benefits dito. Binanggit ko naman sa inyo. So, hindi ko lang masasabi kung lahat ba ng company ganyan. Kasi merong mga company dito na talagang malaking magpasahod. Kasi doon sa company ko ngayon, merong ang basic ay 26,000. Pero ako, 21,000 lang talaga yung basic ko. Pero yung nagto 26,000 na basic, ang laki din naman ang tax nila. So, parang ang laki ng per hour kasi nila. Pero ako, ang per hour ko lang is nasa 129 kc. Sila 169 kc. O, 'di ba? May mga factor kasi na gano'n. So, parang i-check nyo rin yung mga ganyang bagay bago kayo mag-decide na pupunta ka ng Czech Republic, hindi ba kayo talo. Pero sasabihin ko naman sa inyo na pag nandito naman kayo, hindi talaga kayo talo. Kasi sabihin natin kung matipid ka, kaya mo naman yung sarili mo eh. Yun nga lang, hindi lahat may part-time. Kagaya sa pwesto ko ngayon, tignan nyo naman yung pwesto ko, magkakaroon ba ng part-time pagka mga gantong nasa probinsya ako. So, yun. Factor lang yun kapag nasa city ka, kagaya ng dati ko, nasa city ako, nasa Borno ako. So, kung marunong ako mag-check language, so, makakapag part-time sana ako. Kaso, dahil hindi tayo marunong mag-check language, so, hindi pa rin siya pasok. Kaya, mahalaga na marunong kayo mag-check language. Anyway guys, thank you so much and yun lang po. And kung meron kayong iba pang katanungan, so tanong lang kayo kasi nababasa ko po yan lahat sa YouTube channel natin. Hindi ko lang talaga mapagtuunan ng pansin na mag-video lagi, especially ngayon ang lamig. Tapos iba-iba pa yung schedule namin sa bahay. Anyway, bye. Thank you guys. Hope to see you again. Thank you.